Magandang gabi, kaibigan. Ang tao ay likas na mahina. Likas na makasalanan. At walang karaniwang taong namumuhay ng may likas na kabanalan. Gayunman, ang mahalaga ay may ibang taong namumuhay at nagsisikap na maging banal. Sila na nagsisikap at malinis ang pamumuhay. Sila ang may kakayahang makatulong sa taong sinaniban ng demonyo. Narito ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Sinaniban ng Demonyo. Sa isa na namang gabi ng lagi. Bakit bigla nang laki ang mga mata mo, Nati? Nawawala yung mga pera at alahas dito sa akin drawer. Nawawala? May nagnakaw. Napasok tayo ng magnanakaw? Iisa malamang kumuha sa mga pera at alahas ko. Sino? Si Maura. Si Maura? Oo. Halika sa kwarto ng kasambahay natin. Halika. Maura! Ate Nati, may iuutos po kayo? Nasaan ang mga pera at alahas ko na kinuha mo sa drawer ko? Ate, wala po akong kinukuhang pera at alahas ninyo. Sinungaling! Ikaw lang ang kasama namin ni Alfred dito sa bahay. At ikaw lang ang pinaglinis ko sa kwarto namin. Ikaw lang! Paano mabubuksan ni Maura ang drawer ng cabinet mo, Nati? Malamang naiwan ko yun na hindi nakasusi. Na sinangantanan mo na magnanakaw na ito. Ate, hindi po ako magnanakaw. Malalaman natin. Asan yung bag mo? Ha? Yung bag mo? Ayan po. Ay, mga damit ko lang po ang laman ng bag na yan, ate. Mga damit mo lang, ha? Opo. Mga damit mo nga lang kaya? Ano to, ha? Ano tong nasa ilalim ng bag mo? Ano to? Mga pera at alahas ko, mga ito? Hindi ko po alam kung paano napunta yung mga yan sa bag ko. Huling-huli ka na sa akto, nagmamang-maangang ka pa? Magnanakaw ka! Nati! Huwag mo siya saktan! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Alfred! Huminahon ka, Nati! Maniwala po kayo sa akin. Walang niya ka, Maura. Nang magpresenta kang kasambahay, tinanggap agad kita, pinagkatiwalaan, itinuring na kapamilya. Pero ano ang isinukli mo sa pagtitiwala at kabutihan ko sa'yo? Ano? Ilang buwan ka palang namamasukan sa amin, pinagnakawan mo na ako. Malaanghel yung mukha mo, pero napakasama pala ng ugali mo. Traidor! Hindi mapagkakatiwalaan. Papagkunwari, mapagsamantalo. Walang hiya ka. Paduduguin ko sa sampala mukha mo. Ipakukulong pa kitang magnanakaw ko. Magnanakaw. Di po! Tama na! Tama na, Nati! Tama na! Lolo Cario, salamat po dinalaw niyo ko dito sa presinto. Ano bang nangyari, Maura? Sabi ng isang kaibigan mong nagbalita sa akin, nagnakaw ka raw, kaya ka nakulong. Hindi po totoo yun, Lolo. Kahit kailan hindi ko po magagawa magnakaw. Naniniwala ako sa iyo, Apo. Ipinanganak po ako mahirap at lumaking mahirap. At hindi po ako nakapag-aral dahil sa kahirapan. Pero kahit
Mahirap po ako. Hindi ko po maaati magnakaw. Gaya po na ibinintang sa akin ng amo kong babae. Kakausapin ko siya. Huwag na po. Patutunayan ko sa kanya na sa lahat ng apo ko, ikaw ang pinakamabait. Mahirap po paliwanagan ng amo kong babae. Ako na lamang ang maaaring magmalasakit at tumulong sa'yo dahil ulila ka na sa mga magulang. Malamang lang po bastusin kayo ni Ate Nati. Paano? Hayaan na lamang ba nating makulong ka nang wala kang kasalanan? Father Roy, awang-awa po ako sa aking apo na si Maura. Kung totoo pong walang kasalanan ang apo ninyo, malalantad din po ang totoo. Makalalaya rin po siya. Paano pong makakalaya ang aking apo, Father? Nang puntahan ko po ang bahay ng kanyang mga amo para pakiusapan na mapalayang apo ko, hindi po nila ako pinapasok sa gate nila. Ayaw po nila akong kausapin. Hindi ko na po malaman ang gagawin ko para matulungan ang apo ko. Kaya naparito na po ako sa inyong parokya at naihinga ko na sa inyong problema ko, Father. Hayaan niyo, Lolo Cario. Ipagdarasal ko ang apo ninyo. Father Roy. At magdasal din po kayo. Mas marami pong nagdarasal para sa isang tao. Mas malaki po ang tsansa na dinggin at ipagkaloob ng Panginoon ang ating panalangin. Maura, 10 oras na ng gabi. Di ka pa natutulog. Maaga ka kung matulog, di ba? Hindi pa ako inaantok, Chema. Maiyak ka na naman. Hindi ko lang mapigilang hindi mapaluha. Mula nung makulong ka dito sa selda, gabi-gabi ka nalang umiiyak. Hindi ko akalain makukulong ako. Kahit sa mga nauna kong amo, naging tapat akong kasambahay sa kanila. Ginagampanan ko ang trabaho ko ng higit pa sa dapat kong gampanan. Nagkukusa ako kahit sa mga gawain na hindi inuutos sa akin. Nagmamalasakit ako sa mga amo ko. Itinuturing ko silang parang tunay ko ng kapamilya. Pero ang huli kong naging amo, pinagbintangan akong nagnakaw kahit hindi ko ginawa. Kaya ako nakulong. Ay, pareho pala tayo ng kapalaran. Kaya ako nakulong dahil napagbintangan din ako sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Napagbintangan ka rin nagnakaw? Nakulong ako dahil sa droga. Drug addict ka? Hindi. Wala akong anumang bisyo. Naghahanap buhay ako ng marangal para sa pamilya ko. Nagkasakit yung asawa ko kaya napilitan ako maglabada. At nakasanayan ko na nga yung pagkuha at paghatid ng labada doon sa bahay ng mga nagpapalabas sa akin. Pero nung isang araw, nung maghatid ako ng labada, may pulis na humalang sa akin. Hinuli ako dahil meron daw nagtip sa kanya na merong illegal na droga sa aking labada. Na hindi ko naman maintindihan kung paano nagkaroon ng shabu doon sa mga dala kong damit. Pareho pala tayo naging biktima ng masamang kapalaran. Oo. Pero hindi ko dinidibdib yung pagkakakulong ko. Hindi tulad mo. Madalas kang malungkot at umiiyak. Madalas hindi ka makakain at hindi ka makatulog. Alam mo, naniniwala ako na isang araw mapapatunayan din na wala akong kasalanan. At makakalaya din ako sa awa at tulong ng Diyos. Sa awa at tulong ng Diyos? Oo. Kapag may problema ako, nagdadasal ako, Maura. At sa marami pagkakataon, tinutulungan ako ng Diyos. Hindi ako naniniwalang may Diyos, Chema. Ha? Ay, huwag mo sabihin yan. Kung totoong may Diyos,
Hindi ako makukulong nang wala akong kasalanan. Dahil hindi naman ako gumagawa ng masama. Maura, At kung totoong may Diyos, bakit hinahayaan niyang guluhin ako ng demonyo? demonyo? Oo, Gemma. Isang dahilan kaya hindi ako makatulog. May kumakalusko sa tabi ko. May nagpaparamdam. Ha? At may boses ng lalaki na madalas bumubulong sa akin. Mga bulong na hindi ko maintindihan. Pero nakakakilabot. Nakakatakot. Mga bulong na parang mga bulong ng demonyo. Ano po, Lolo Carlo? May bumubulong na boses ng lalaki sa apo mong nakabilang. Opo, Father Roy. Kaya lumapit po ako sa inyo pagkatapos ng inyong misa. Ano raw pong ibinubulong sa apo ninyo? Hindi raw po niya maintindihan. Pero nakakatakot daw po, nakakakilabot ang boses na naririnig niya na parang boses daw po ng demonyo. Nakasama yata sa apo ninyo ang pagkakakulong niya. Mahigit 1 linggo pa lang po mula nang mabilanggo siya. Pero kaninang huli kung dumalaw sa kanya, malaking ipinangayayat niya. At nangangalumatang kanyang mga mata. Araw-araw at gabi-gabi raw po kasi siyang nababalisa. Natatakot. Kaya hindi siya makakain at hindi makatulog. At madalas siya umiiyak. Huwag naman po sanang magkasakit ang apo ninyo. Father, maaari niyo po bang dalawin si Maura? Lolo Carlo, Baka totoo pong ginagambalang apo ko ng demonyo. Gemma, gumising ka. Gemma. Oh, uy, Maura, Gemma, bumangon ka muna. Tulungan mo ko. bakit? Ba't naiiyak nga? Parang nanginginig ka sa takot ah. Ayaw ako tantanan ng mga kuluskos, ng mga pagpaparamdam at na nakakakilabot na boses ng lalaki na bumubulong sa akin. Ano? Ayan ang lalaking bumubulong sa akin, Gemma. Ayan siya. Teka, ano ba pinagsasabi mo? Puro babae tayo na dito sa selda. Tsaka, wala akong nakikita ang lalaki doon sa tinuturo mo. Meron! Ayan siya, oh. Bakit ba hindi mo siya makita? Wala nga eh. Nakakakilabot ang kanyang itsura, Gemma. Malalim ang mukha niya. Malalaki ang kanyang nalilisik na mga mata. Mabalahibo ang buong katawan niya. Malalaki ang kanyang mga ngipin. At may buntot. At may sungay siya. Ayan siya. Papalapit siya sa akin. Sasanip sa katawan ko ang demonyo. Maura! Sasanipan ako ng demonyo! Kayo na naman? Oo, ako nga. Ang lolo ni Maura. Nagbalik ako rito dahil meron lamang akong gustong linawin sa inyo ng asawa mo. Sino yun nag-doorbell? Ang lolo ni Maura. Hindi ho ba sinabi na namin sa inyo na minsan nagpunta kayo rito? Na wala na ho tayong dapat pag-usapan ba? Oo. Sinabihan niyo ko noon na hindi magbabagong desisyon yung ipakulong ang apo ko. Dahil pinagbintangan niyo siyang nagnakaw. Totoo nagnakaw ang apo nyo! Hindi ako makikipagtalo sa inyo. Pero kung galit man kayo kay Maura, kung hindi kayo mapakiusapan na iurong ang demanda sa kanya para siya makalaya, huwag niyo nang dagdagan ng parusa sa kanya. Nakakulong na siya. Huwag niyo na siyang lalo pang pahirapan. Ano hong gusto niyong sabihin? Habang nakakulong si Maura, may naririnig daw siyang nakakakilabot na boses ng lalaki na bumubulong sa kanya. Ano hong pakialam namin doon? Galit kayo sa apo ko. Kaya gusto niyo siyang lalong mahirapan. Wala ho kaming alam sa bulong na naririnig ng apo niyo. Wala nga kaya. Hindi kaya sa galit niyo sa apo ko, bago siya nakulong, isinumpa niyo siya. Ano? At may ipinakain kayo sa kanya ng mahiwagang damo. Kaya habang nakakulong siya, nakakarinig siya ng nakakakilabot na boses ng lalaki na bumubulong sa kanya.
ipinakulam nyo si Maura. Wala ko kami nalalaman sa mga sinasabi nyo. Umami na kayo. Dahil bago ako naparito sa inyo, sumangguni muna ako sa isang albularyo na tumiyak sa akin na kaya nababagabag ang apo ko. May nagsumpa sa kanya at may nagpakain sa kanya ng mahiwagang damo na nagiging dahilan kaya siya nababagabag. Walang saysay na makapag-usap pa kami sa iyo. Nakikiusap ako sa inyo, nagmamakaawa. Bawiin nyo ng sumpa nyo kay Maura para hindi na siya mabagabag sa nakakakilabot na boses na bumubulong sa kanya sa kulungan. Umalis na kayo. Mahabag kayo sa apo ko. Mahabag kayo. Kapag hindi pa kayo umalis, ipapupulis namin kayo. Lolo Carlo, huwag po kayong mabahala. Hindi ko mapigil ang hindi mapaluha sa malaking awa ko sa aking apo, Father Roy. At kaya kahit nakahiya na po sa inyo, paulit-ulit akong nagbabalik rito sa inyo. Dadalawin ko na po ang apo ninyo. Maraming salamat po, Father. Bilang alagad ng simbahan, gagawin ko po ang magagawa ko para matulungan ang apo ninyo. Layuan niyo ako! Maura, huminahon ka. Maupo ka lang at mag-uusap tayo para matulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong! Isa akong psychiatrist. Wala akong pakialam kahit sino ka pa! Binigyan tayo ng pagkakataon ng mga otoridad dito sa presinto na makapag-usap ng sarilinan sa kwartong ito para magamot ang karamdaman mo. Wala akong karamdaman! Nababagabag ka raw. May naririnig ka raw na boses na bumubulong sa'yo at nakakakita ka raw ng demonyo. Ayaw mo akong layuan? Ayaw mo akong tigilan? Kaya isusumpa kita! Teka, huwag mo akong panlisikan ng mga mata. Mamatay ka! Ang dibdib ko biglang kumirot. Hindi ako makaya. Mamatay ka! Alfred? Bakit ka napailing? Nati, Chief of Police ang kausap ko sa cellphone bago ka lumapit. Yung hepe sa presinto kung saan nakakulong si Maura. Bakit daw siya tumawag? Meron daw doktor, psychiatrist na pinakiusapan sila para tumulong kay Maura. Dahil nababagabag nga daw ito. May naririnig na bumubulong sa kanya at nakakakita ng demonyo sa selda. Pero habang ginagamot daw si Maura ng psychiatrist, biglang bumagsak daw ito at nawalan ng hininga. Ha? Nati, bago mamatay ang psychiatrist, narinig daw ng ilang pulis na isinumpa ni Maura ang doktor. Alfred? Hindi kaya nakakamatay ang sumpa ni Maura? Lolo Carlo, Maura, may kasama ako sa pagdalaw sa'yo. Maura, kumusta ka? Lolo Carlo, hindi ko po siya kilala. Si Father Roy, isa siyang pare. Bakit niyo po siya isinama rito? Gusto lamang kitang makausap, Maura. Mapayuhan, may pagdasal. Hindi ko kailangan na dasal. Maura, tutulungan ka ni Father Roy. Hindi ko po kailangan ng tulong niya, Para Lolo. hindi ka na mabagabag, apo. Para wala ka nang marinig na boses na bumubulong sa'yo. At para hindi ka na makakita ng demonyo. Maura, kailangan mong tulong ng Panginoon. Umalis kayo! Huwag kang magalit. Huwag mong panlisikan ng mga mata si Father Roy. Lolo Carlo, huwag kayong dadalaw sa akin na may kasama kayong pare. Huwag na huwag! Maura. Kung hindi, isusumpa ko siya! Ha? Mamamatay siya! Maura, hindi ka mapakalis sa higaan mo. Malalim ng gabi. Pahinga ka na. Kanina pa natutulog yung iba nating kasama dito sa selda. Hindi ako makatulog, Gemma. Bakit hawak mo ang braso mo? Makirot! Ha?
May mga sugat ng braso mo. Sugat na parang marka ng mga ngipin. Mga sugat sa balat na baon hanggang laman. Kinagatok ko, Gemma! Kinagat? Sino kumagat sa'yo? Ang demonyong sumanib sa katawan ko! Ang demonyo! Ha? Ayan! Ayan na naman! Kinakagat naman ako ng demonyo! Diyos ko! Ulit-ulit ang kinakagat ang katawan ko! Ano kababalagan ko? Ay! Ayan! Lumilito ko yung mga sugat sa katawan mo. Parang kinagat ng malaking mga ngipin. Mga sugat sa balat ng baon ng galaman. Bakit naninisig ang mga mata mo, Maura? Ay, bakit nagbago ang boses mo? Boses lalaki. Boses na nagsasalita at hindi ko naman maintindihan. Oh, Diyos ko, makilabot. Anong nangyayari kay Maura? Oh, Diyos ko! Father Roy, pasensya na po kayo. Wala po kayong aalalahanin sa akin, Lolo Cario. Naunawaan ko pong hindi magandang pagtrato ng inyong apo sa akin. Kaninang dumalaw tayo sa kanya sa presinto. Mula po kasi sa pagkabata ni Maura, hindi siya nailapit ng mga magulang niya sa Diyos at hindi rin siya nagsisimba. At naaaborido po ang apo niyo sa pagkakulong niya. At pasensya na po kayo, Father. Nagbalik na naman ako rito sa inyo kahit gabi na. Wala naman pong problema. Talaga pong malalim na ang gabi bago ako magpahinga dahil nagdarasal pa ako bago matulog. Hindi po karaniwan ang nangyayari sa apo ko. Hindi po siya dating magagalitin at bayulente. Mabait po siya. Halata ko nga na parang wala siya sa kanyang sarili. Hindi po kayang apo ko sinasaniban ng demonyo? Lolo, sinabi ko na sa inyo na huwag kayong dadalaw sa akin na may kasama kayong pare! Maura, wala namang problema na nagbalik kami ni Father Roy dito sa presinto. Binigyan kami ng Lolo Cario mo ng pagkakataong makausap ka namin sa kwartong ito. Dahil kailangan mo ng tulong, Maura. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ko kailangan ng tulong nyo? Hindi ko kailangan! Maura, huminahon ka. Hayaan mong maipagdasal ka ni Father Roy. Kalma ka lang, apo. Oh, Bitiwan nyo ako! Maura, apo. Hindi ako ang apo ninyo! Father Roy, nagbago pong boses ni Maura. Naging boses sa lalaki siya. At nagsasalita po siya ng lingwahe hindi maunawaan at nakakikilabo. tamang kutob niyo, Lolo Cario. Sinasaniban ng demonyong inyong apo. Kaya sisikapin kong mapalayas ang kampo ng dilim. Mamamatay ka, Hangal. Oh, Hangal na ba ay mamamatay ka? Huwag mo sakalin si Father Roy. Bitiwan mo si Father. Bitiwan mo siya. Oh, Diyos ko. Bakit ka napa-sign of the cross, Nati? Alfred, si Chip yung tumawag dito sa bahay. Yung police chief sa presintong kinakukulungan ni Maura? Oo. May misteryo na naman ba nangyari doon? Bukod sa psychiatrist na biglang namatay habang ginagamot si Maura? Dahil nga sa pagkamatay ng psychiatrist, nagkakala yung mga pulis na sinaniban ng demonyo si Maura. Dahil nililitawan daw siya ng mga sugat sa katawan. Na ayon daw kay Maura ay mga kagat ng demonyo sumanib sa kanya. Kaya pumayag ang mga pulis na may pare na dumalaw kay Maura para mapalayas ang demonyo nakasanib sa kanya. Pero Pero ano, Nati? Namatay na naman ng pare dahil isinumpa ni Maura? hindi. Pero sinakal daw ni Maura yung pare. Nabitiwan lamang ito ng awatin nila si Maura at ilayo ang pare. Mabuti naman at
Wala nang sumunod na naging biktima ang pagsumpa ni Maura. Para daw gusto maniwala ng mga pulis na sinaniban ng demonyo si Maura. Dahil ang boses lalaki raw siya. Nakakakilabot na boses lalaki na nagsasalita ng lingwaheng hindi maintindihan. Kaya natatakot ako, Alfred. Nati, Kung totoong sinaniban ng demonyo si Maura at namamatay ang mga taong isumpa niya, baka isumpa niya tayo. At madamay tayo sa nagiging biktima ng nakamamatay na sumpa ni Maura. Father Roy, pasensya na po kayo sa inasal sa inyo ni Maura. Hindi na po natapos ang paghingi niyo ng pasensya sa akin, Lolo Caryo. Ako pong napapahiya sa inasal sa inyo ng apo ko sa ginawa niyang pagsakal sa inyo kahapon. Wala po kayong aalalahanin sa akin dahil hindi po ang apo ninyong sumakal sa akin. Naniniwala po kayong sinaniban ng demonyo si Maura. Noong una, hindi ako naniniwala. Pero nang marinig ko mismo na nagbago ang boses ng apo ninyo, nagsalita siya sa nakakakikilabot na boses ng isang lalaki. Naniwala na po ako na sinaniban siya ng demonyo. Naniniwala rin po ako. Dahil na rin po nakita kong mga sugat sa katawan niya. Malalim na mga sugat na likha ng pagkagat ng malalaking ngipin na imposibleng ang apo ko ang may likha dahil may sugat rin siya sa leeg, sa batok at sa kanyang likod. Lolo Caryo, kailangang mapalayas po ang demonyong sumanib sa katawan ng apo ninyo. Kailangan po bang humingi ako ng tulong sa albularyo? Hindi. Dahil ang karunungan ng albularyo, manghuhula at mga naniniwala sa pamahiin ay hindi nagbula sa Diyos. Ganun po ba? Ganon ang katuruan ng simbahan. Sino po kayang dapat kong lapitan para makatulong sa apo ko? Ang alagad ng simbahan na may jurisdiksyon o nakasasakop sa kinaroroonan ng taong sinasaniban ng demonyo. Ang pari na isang exorcist At ano po, Father? at sumailalim sa matinding pagsasanay sa exorcism. Katulad ng pinagdaanan kong mga seminar noong ako ay ipadala sa ibang bansa upang lumahok sa mga seminar para sa mga exorcist. Father Roy, Isang gaya kong lehitimong exorcist o tagapagpalayas ng demonyo lamang ang makatutulong sa apo niyo, Lolo Caryo. Dahil ang magpalayas po ng demonyo ay lubhang mapanganib, mahirap, napakahirap kalaban ang Diablo. Maura, bakit nagdadabog ka at nanlinisik ang mga mata mo? Hangal! Hindi ako si Maura! Maura! Bakit umiikot ang leeg mong parang trumpo? Hindi lang liko ang iikot, babae. Gumagapang ka sa dingding? Sa kisame? Parang kang butiki na gumagapang sa buong selda. Ipinakikita ko lamang sa iyo ang aking kapangyarihan. Maura! Ipagtitikim ko sa iyong kapangyarihan ko, ama! Wag! Wag! Huwag mo akong saklin! Hindi ako makainga! Batiwan mo ako! Hangal! Kahit anong tagdasan ko, hindi ka makakahulagpos sa mga kamay ko. Pipigain ko ang leeg mo! Tutulugin ko ang halamunan mo! Papatayin kita! Wag! Panaginip.
masamang panaginip. Muntik na akong pinatay ng demonyo. Ng demonyong sumanib sa katawan ni Maura. Alfred? Nati, Oh, bakit gising ka pa? hindi ako makatulog eh. Dahil kay Maura? Naaawa ako sa kanya. Bakit ka maaawa sa magnanakaw na yon? Nabawi mo naman ang mga pera at alahas mo na sinasabi mong tinangkan nakawin ni Maura. Hindi pa ba sapat na parusa sa kanya yung tinanggal mo siya sa trabaho? Sobra na yata yung ipinakulong mo pa siya. Tama lang sa kanya yon. Sa ikinikilos mo ko naiintriga. Okay lang kung natatakot ka na baka isumpa tayo ni Maura, Alfred. Kung totoong nakamamatay ang sumpa niya. Pero huwag kang maawa sa kanya. At lalong huwag kang magkaroon ng simpatya sa kanya. Bakit ako magkakaroon ng simpatya kay Maura? O, di ikaw ang sumagot sa tanong mo. Umiiral na naman yata ang iyong pagiging selosa. Kumikilos lang ako at nagsasalita ayon sa nakikita at naririnig ko. Oh, bakit? Bakit napapailing ka? Naaawa ako kay Maura dahil kung totoong sinasaniban siya ng demonyo, nanganganib ang buhay niya. May mga nabalitaan akong sinaniban ng demonyo na nahirapan ng husto. At dahil sa matinding hirap, nalagutan ng hininga. Baka sapitin din yun ni Maura. Ang mamatay sa matinding pagpapahirap ng demonyong sumanib sa katawan niya. Father Roy, Maura, nagbalik ako rito sa presinto. At napapayag kong hepe rito na magkasaril naman tayo sa kwartong ito para matulungan kita. hindi ko kailangan ng tulong mo! Kailangan mong tulong ko para mapalayas kong demonyong sumanib sa katawan mo. Huwag mong ilapit sa akin yan! Sa pamamagitan ng krusipiyong hawak ko, sa ayaw at sa gusto mo, lalayas ka sa katawan ng babaeng ito! Diablo! Alagad ng impyerno! Ano man ang pangalan mo? Sino ka man? Gaano ka man kamakapangyarihan? May higit na makapangyarihan sa'yo. Kaya inuutusan kita. Lumayas ka sa katawan ng babaeng ito! Lumayas ka! Nagliyab ang hawak kong krusipyo! Ang kamay ko! Nasunog ang mga daliri ko! Bakit po kayo napailing, Father Roy? Lolo Cario, lubhang makapangyarihan po ang demonyong sumanib sa katawan ni Maura. Kaya nasunog ang ilang daliri ko. At kaya nahihirapan ako sa pagmamaneho nitong aking sasakyan. Pero hindi ako titigil sa pagbalik sa presinto. At pagbabakasakaling matulungan ko ang inyong apo. Kung may maitutulong lang po sana ako, Father. Bakit po hindi? Pwede niyo pong subukan, Lolo Cario. Ha? Ano po malay natin? Kung kayo makapagpalaya sa demonyong nakasanib sa katawan ng inyong apo. Pero, ordinaryong tao lamang ako. Natutuhan ko po sa seminar sa exorcism. Hindi lamang po mga alagad ng simbahan ang may karapatan at kakayahang magpalayas ng demonyo. Maging ang ordinaryong tao na may tuturing na karapat-dapat. Karapat-dapat po, Father. Mga tao pong may malinis na puso. May likas na pananampalataya sa Diyos at puspos ng banal na espiritu. Oh, Father. Paano niyo po malalabanan ng Diablo? Kung kayo po mismo, Lolo Cario, ay hindi malinis. Lolo Cario, hindi po tayo magkalaban. Diablo,
demonyo nakasanib sa katawan ng aking apo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, inuutusan kita. Lumayas ka sa katawan ni Maura. Lumayas ka! Nagbagong boses ng apo ko. Ang katawan ni Maura unti-unting umaangat sa sahig, lumulutang sa hangin. Ang kabinet dito sa kwarto umaangat sa hangin. Kusang gumagalaw ang kabinet. Gumagalaw! Papasakin ang malaking kabinet! Panaginip lang. Salamat sa Diyos, panaginip lang. Hindi totoo. Panaginip lang na muntik na akong napahamak dahil sa bagsik ng kapangyarihan ng demonyong sumanib sa katawan ni Maura. Nati? Nati? Hoy, Nati, gumising ka! Alfred! Alfred! Binabangungot ka yata. Umuungol ka habang natutulog. Salamat. Panaginip lang. Hindi totoo. Ano bang napanaganipan mo? Nakakakilabot. Nakakatakot. Sinaniban daw ako ng demonyo. Lolo Carlo, ang demonyo po ay hindi sumasanib sa tao sa pamamagitan ng panaginip. Mabuti naman kung ganun, Father Roy. Dahil yun pong kinatatakutan kong mangyari sa akin. May pagkakataon po kasi na nananaginip ako ng masama na parang binabangungot na po ako. Ang totoo po, kadalasang hindi namamalaya ng isang tao na sinasaniban siya ng demonyo. Dalubhasa kasi ang mga tiyablo sa panlilinlang. Paano po nakakapasok ang demonyo sa katawan ng tao? Dahil na rin po sa kagagawa ng tao. Ano pong ibig niyo sabihin? May ibang tao kasi na hindi nila namamalayang binubuksan nila ang kanilang sarili sa impluwensya ng demonyo. Gaya ng mga taong naniniwala sa mga manghuhula, albularyo at pamahiin na labag sa turo ng simbahan. Pinaniniwalaan nila mga bagay na may pagdududa sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Lalo na po yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon. Father, Kaya napapasok ng demonyo ang kanilang katawan. marami po akong natututuhan sa inyo kaya nawiwilay kong puntahan kayo. Tungkol naman po sa tanong niyo sa akin kung matutulungan ko ang iyong apo. Yun rin pong gusto kong malaman. Mapapalayas niyo po kayang demonyong sumanib sa katawan ni Maura. Iyan po ang titiyakin ko, Lolo Carlo. Kaya gagawin ko na po ang ultimatum na ritual na natutuhan ko sa ibang bansa bilang isang exorcist. Father Roy, Sa susunod ko pong pagdalaw kay Mauro, sisiguruhin kong mapapalayas ko ng demonyong sumanib sa kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Gemma, ano ginagawa mo? Nagdasal ako, Maura. Nagdasal. Mula pa sa akin pagkabata, nakaugalian ko na nakasanayang magdasal pagkagising ko at bago matulog. Sinasayang mo lang ang oras mo sa pagdadasal. Ha? Hindi. Huwag ka na magdasal! Hangal! Maura! Alam mo kung kanino ka dapat manalangin? Sa akin. Sa akin! Nagbago na naman ang boses mo. Nagsasalita ka na naman ng lingwaheng hindi ko maintindihan. Sinaniban ka na naman ng demonyo. Hindi ako si Maura.
Wag, Maura, bitiwan mo, leg ko. Huwag mo akong sakalin. Tulad ng ginawa mo sa akin. Gisip! Hindi ka nananaginip lamang ngayon. Mahal ka. Mamamatay ka na. Papatayin na kita. Nati, huwag kang matakot. Parang nawawala ako sa sarili ko, Alfred. Huwag mong isipin yan. Natatakot ako. Namasaniban ako ng demonyo. Gayong hindi ko alam kung totoong may ganon. Para hindi ka matakot, magdasal ka. Magdasal? Oo, magsimba tayo. Oo nga. Matagal na tayo hindi nagsisimba. Kasi nga, madalas tayong abala sa mga ginagawa natin. Oo, sige. Sa darating na linggo, magsimba tayo. Magdasal tayo sa simbahan. Oo. Sa pagdadasal natin, pagsisihan natin ang mga nagawa nating kasalanan. At itawid natin. Alfred. Kung hindi natin pagsisisihan at itutuwid ang ating mga naging kasalanan, baka hindi pakinggan ng Diyos ang ating dasal. Father Roy, bakit napailing na naman kayo? Gayong ko lang po na pagmastang mabuti, Lolo Cario. Tadtad nga po pala ng sugat ang katawan ni Maura. Mga sugat sa kanyang balat na paun hanggang laman na parang kinagat ng malalaking ngipin. Kaya nga po pati ang mga pulis na kasama natin dito sa kwarto naaawa sa apo ko na nakaupo lang at walang kibo. Hindi na po ba kayo lalabas ng mga pulis dito sa kwarto, Lolo Cario? Hindi na raw po, Father, para mabantayan namin kayo habang kinagamot niyo si Maura. Sige po. Tumabi na po kayo ng mga pulis, Lolo Cario. Uumpisahan ko na po ang dapat kong gawin para mapalayas ang demonyong sumanib sa katawan ng inyong apo. Ingat po kayo, Father. At baka maging violente na naman si Maura. Oo, sir, dito po tayo sa tabi. Maura, naparito ko para tulungan ka. Hayaan mong matulungan kita. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kailangan mo ang tulong ko. Wala ka sa iyong sarili. Nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng demonyo. Kaya nagdala ko ng benditadong tubig. Walang saysay sa akin yan. Demonyo. Demonyong nakasanib sa katawan ng babaeng ito. Sa ayaw at sa gusto mo, lalayas ka! Sasabuyan kita ng holy water! Lumayas ka sa katawan ng babaeng yan, demonyo! Lumayas ka! Dahil sa aking kapangyarihan! Apoy! Bigla ako napaligyan ng apoy! Nadadalang ako sa apoy. Nakakalibot sa akin. Tangal, isa kang hamal. Salamat. Napula ang apoy ng isang pulis na kumuha ng fire extinguisher. Akala mo mapapalayas mo sa katawan ng babae. Nagkakamali ka. Mabibigo ka. Sa ayaw at sa gusto mo, demonyo, lalayas ka sa katawan ng babaeng ito. Wala kang karapatang palayasin ako. Isa akong exorcist. May karapatan akong magpalayas ng gaya mong demonyo. Wala kang karapatan!
Alam kong lahat ng dapat gawin para mapalayas ka. At saan kukuha ng karapatan ang gaya mong makasalanan? Sa ayaw at sa gusto mo, demonyo, susundin mo ko! Hindi kita maaaring sundin, hangal. Oh, Papaano kita susundin? Gayong pareho lamang tayong masama. oh, Nagkaiba lamang tayo dahil lantaran ng aking kasamaan. Samantalang ikaw, ikinukubli mo ang iyong pagiging masama. Nagbabalat tayo ka. Nagkukunwari. Nagpapanggap. Nanlilinlang. wala akong alam sa sinasabi mo! Sinungaling. Nangangaral ka. Nagkukunwaring mabuting tao. Pero sa likod ng pagkatao mo, nakakubli ang kasamaan mo. Ang malaki mong pagkakasala, ang ginawa mong pagsasamantala sa isang inosenteng batang babae Demonyo! na ilihim at napagtakpan mo lamang ang iyong pagkakasala dahil ginamit mo ang iyong impluensya at pera. Pero lalo bang pinabigat ang iyong pagkakasala nang ipalaglag mo ang naging bunga ng iyong pagsasamantala sa isang mahina. Wala kang maililihim sa akin, hangal. Kabaligtaran ng ipinangangaral mo ang iyong ginagawa. Hindi ka totoong mabuting tao. Hindi ka malinis. Marumi ka. Makasalanan. Masama. Mapagkunwari ka lamang. Pati ako, palalayasin mo. Kakalabanin mo ko. Dapat kang mamatay. Huwag mo kong panlisikan ng mga mata, demonyo! Isinusumpa kita. Huwag! Mamamatay ka. Hangal! Mamamatay ka! Biglang narikip ang dibdib ko! Di ako makahinga! Bakit po kayo napabagsak sa hig? Bakit hawak niyong dibdib niyo? Kayo, makirot po ang dibdib ko. Nahihirapan akong huminga. Mamamatay ka, hangal! Mapagkunwari! Masamang tao! Mamamatay ka! Ako sa ospital. Opo, Father. Isusugod namin kayo ng mga pulis sa ospital. Nirap na ako. Oh, Father. Mamatay niya ito. Nati? Bakit inihinto mo ang sasakyan, Alfred? Malayo pa tayo sa atin. Itinabi ko muna tong kotse dahil napansin ko napaiyak ka. Kahit kanina nasa simbahan tayo, hindi ko napigilang hindi mapaluha habang nagdarasal ako. May masakit ba sa'yo? Wala. Baka may nararamdaman kang hindi mabuti sa katawan mo. At kailangan dumaan muna tayo sa ospital bago tayo umuwi, ha? Wala akong problema sa katawan ko. Sa isip mo. Wala! Nati, may gumugulo ba sa isip mo? Mayroon, Alfred. Anong... May naging kasalanan ako na inihingi ko na ng tawad sa Diyos. Pero nakukonsensya pa rin ako. Anong naging kasalanan mo, Nati? Ano? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Gemma, Hayaan mong ipatong ko ang isang kamay ko sa ulo mo habang pinagdadasal kita. hindi dasal ang kailangan ko. Malaking maitutulong ng panalangin para hindi ka saniba ng demonyo, para hindi ka niya pahirapan, at para mapatunayan na wala kang kasalanan, para makalaya ka. Kung totoong nagkasala ako, maluwag sa loob kong tatanggapin na maparusahan ako. Kahit makulong ako ng habang buhay.
Pero wala akong kasalanan. Kaya nga, ipagdarasal kita. Ang patas na pag-iimbestiga sa kaso ko ang aking kailangan. Para mapalitan mong totoo na hindi ako nagnakaw. Para makalaya ako. Habang pinagdarasal kita, manalangin ka din sa Diyos. Sabayan mo ako sa pagdarasal. Hindi. Panginoon, kaawaan mo po si Maura. Tigilan mo ang pagdarasal para sa akin! Para matigil ka sa ginagawa mong kahibaan. Isusumpa kita, Gemma. Maura! Mamatay ka. Mamatay ka! Nahihirap. Mamatay ka na, Gemma! Mamatay ka na! Kanina pa ako naghihintay sa inyong mag-asawa rito sa labas ng inyong gate. Kayo ho ang lolo ni Maura, hindi ho ba? Ako nga ho, naparito uli ako sa inyo para makiusap, para magmakaawa. Lolo, Kung totoo mang nagkasala sa inyong apo ko, patawarin niyo na sana siya. Hirap na siya sa kulungan. Ayaw siyang patahimikin ng demonyong sumanib sa katawan niya. Kaya awang-awa ako sa apo ko. pareho ho kami ng apo niyo. Sinaniban ka rin ng demonyo? Hindi ho. Pero ayaw din ho akong patahimikin ng aking buti. Sa nagawa ko hong kasalanan sa apo niyo. Ano, Nati? Kay Maura ka nagkaroon ng kasalanan? Oo, Alfred. Malaki na naging pagkakasala ko kay Maura. Napakalaki. At para hindi na ako usigin ng aking konsensya, itutuwid ko ang aking nagawang pagkakamali. Hihingi ako ng tawad kay Maura. Mamamatay ka na, Gemma! Wala ka na naman sa sarili mo. Hindi ako si Maura! Sinanibang ka na naman ng demonyo. Hangal ka! Demonyo! Ilang ulit mo nang napatunayan ang pagsik ng aking kapangyarihan. Pero patuloy ka pa rin nagdadasal sa tinatawag ng Diyos. Dahil ang Diyos ang tunay na makapangyarihan at hindi ikaw, demonyo! Ako ang kilalanin mong Panginoon. Hindi! Kapag hindi mo kinilala ang Panginoon, matitikman mo na ang iba yung pagsik ng aking kapangyarihan. Mamamatay ka na! Hindi ako natatakot sa iyo. Patataluin ko sa nanlilisik kong mga mata ang aking kapangyarihan para pahirapan ka. Naglilitawan ang mga sugat sa katawan ko. Mga sugat sa balat, nabaon hanggang laman. Mga sugat na parang kinagat ng malalaking ngipin. Hindi ko na patatanggalin ng buhay mo, Hangal. Lalo kitang pahihirapan para huminto na ang iyong paghina. Oh, Diyos ko! Para tulad ng iba kong naging biktima, Panginoon ko! mamamatay ka na! Huwag mo pong itulot na may-aring kasamaan dito sa mundo. Panginoon, tulungan mo po ako. Panginoon! Panginoon! Yeso Cristo! Huwag mo panggitin ang pangalan yan! Nabibigyan mo! Panginoon! Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, palayasin mo ang demonyong sumanib sa katawan ni Maura. Palayasin mo po, Panginoong Yeso Cristo! Nabibigyan mo! Nabibigyan mo! Ano po? Father Roy? Makakalaya na ako? Oo, Gemma.
Dahil may isang lalaking nagkumpisal sa akin na nagsisisi sa nagawa niyang malaking kasalanan sa iyo na naging dahilan ng pagkakabilanggo mo. Ha? Sino po yun? Ako, Gemma. Berting? Ikaw? Ako nga, Gemma. Ang kapitbahay mong lingid sa'yo, nalulong sa bawal na gamot. At para masustento ang kung aking masamang bisyo, napilitan akong maging pusher. Pero nang maging mainit ako sa mga mata ng batas, dahil sa pagtutulak ko ng droga, naisipan kong gamitin kang courier ng drugs nang hindi mo alam. Palihim kong nilagyan ng shabu mga labada mo na dadalhin mo sa isang customer na kliyente ko rin sa droga na naging dahilan ng pagkakulong mo. Berting? Patawarin mo ko, Gemma. Sa pagkakabilanggo mo, naawa ako sa iyo. Inusig ako ng aking konsyensya. Kaya isusuko ko ang aking sarili sa mga otoridad at ipagtatapat ko sa kanila na wala kang kasalanan para makalaya ka. Salamat, Berting. Kung mayroong dapat makulong, Gemma, hindi ikaw. Hindi ang gaya mong mulat sa pool ay naging makatiyos at nagsisikap maging banal. Kaya naging karapat-dapat kang makapagpalayas ng demonyong sumanib kay Maura. Father Roy. Ikaw, Gemma. Ikaw rin ang nagmulat sa akin na pagsisihan kong nagawa kong kasalanan at ituwid kong nagawa kong kamalian at pagbayaran ko ang aking nagawang pagkakasala. Kaya ipagtatapat ko ang nagawa kong kasalanan sa mga nakatataas ng simbahan. Pagkakasalang inilihim ko sa mahabang panahon at handa akong tanggapin anuman ang maging parusa sa akin. Mga hulugan man yun ng pagtiwalag sa akin sa pagiging alagad ng simbahan. Maura, sorry. Sorry. Ate Nati, Hindi ka dapat nakulong. Wala kang kasalanan. Nangyari lang ang lahat dahil sa aking pagiging suspitsyosa at selosa. Na mapansin ko, madalas napapatingin si Alfred sa iyo ng may paghanga. Na-insecure ako. Natakot akong lokohin ako ng asawa ko. Kaya nag-isip ako ng paraan para mapalayas ka sa bahay namin. Kaya pinagbintangan kitang magnanakaw at ipinakulong. Pero tinitiyak ko sa asawa ko na kailanman hindi ko siya magagawang pagtaksilan. Patawarin mo sana ako, Maura. Itutuwid ko ang nagawa kong kamalian sa iyo para makalaya ka na. Ngayon din. Maura, aasikasuhin na namin ang iyong paglaya. Pag nagkataon, Maura, sabay tayong makakalaya. tama ka, Gemma. Totoo ang paniniwala mo. Ang pananampalataya mo. Kapag nagdasal tayo, pakikinggan ng Diyos ang dasal natin. Tama ka. Tulad ng panalangin ko, hinipo ng Panginoon ang puso ng mga taong nakagawa ng pagkakamali para ituwid ang kanilang pagkakasala. Kaya makakalaya na rin tayo sa awa at tulong ng Diyos. Ibinigay ng Diyos sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya ang misyon na gawing mga alagad niya ang lahat ng tao sa buong mundo. Kung kaya't
ang sinumang taong tunay na sumasampalataya sa Panginoon na kanyang inatasan ay may kakayahang magpalaya ng kanyang kapwa na bihag ng Diablo. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Sinaniban ng Demonyo. Sa isa na namang gabi ng lagi.